Isang magandang gabi po at maulang gabi sa inyo pong lahat at sa lahat ng ating mga viewers sa ating live stream. Ay shout out sa inyo sa inyong pakikinig at panonood. Ngayon po ay dako lang po tayo sa ating pong prayer meeting at salamat sa Panginoon. Kahit na maulan ay nandito po tayo. Amen. At akala ko ang Kristiyano ay asin ng sanlibutan. Na natuto na. At napatunayan hindi tayo natunaw. Amen. Awitin natin bago tayo magtuloy-tuloy. 166. Awitin natin itong kublihan kapag may bagyo. Sakto-sakto. May bagyong parating. Pero kublihan natin ay ang ating Panginoon. Yan. Mayroon ba tayong ano dyan sa atin? Kublihan kapag may bagyo. Si Jesus ang ating bato. Okay, ready? Say! Si Jesus ang ating bato. Kublihan kapag may bagyo. Kapag may bagyo, si Jesus ang bato ng malalakbay, malalakbay, malalakbay. Si Jesus ang bato ng malalakbay, problema kapag may bagyo. Number 2, maging araw at gabi. Kublihan kapag may bagyo, walang sindak sa kaaway. Kublihan kapag may bagyo, si Jesus ang bato ng malalakbay, malalakbay, malalakbay. Si Jesus ang bato ng kapag may bagyo. Number 3, sa ulan, init at lamig. Kublihan kapag may bagyo. Nahirap kaniyang pag-ibig. Kublihan kapag may bagyo. Si Jesus ang bato ng stanza. Anong banal po namin, kublihan kapag may bagyo. Ikaba'y kalinain, kublihan kapag may bagyo. Si Jesus ang bato ng malalakbay, malalakbay, malalakbay. Si Jesus ang bato ng malalakbay, kublihan kapag may bagyo. Amen. Tanging Panginoon po ang ating kublihan kapag po may bagyo. Ngayon po tayong lahat at tayo po muna'y manalangin at tawagin natin si Angelita. Pinupuri at nasasalamatan ko. Salamat po sa pagiging ko sa bawat isa. Sa gitna ng bagyo Panginoon at patuloy po ang pagiging. Salamat po po sa patuloy na kalakasan na patuloy mo pinagkakaroon sa bawat isa. Salamat po sa katutunan na aming mga panalangin. Salamat po Panginoon sa buhay at pagiging sa bawat isa. Panginoon
Panginoon, humingi po kami ng tawad sa bawat sa mga kakasal at ginawa. Dahil ang Panginoon, sa tagumpay po sa lahat ng mga hadlang sa aming gawain, Panginoon, sa mundo. Ito po, Panginoon, ang mga anak mo na papunta pa lamang, ikaw ay patuloy na kami sa amin. Nang nilalapit po namin sa iyo, Panginoon, patuloy ang mga pananahimik mo sa iyo. Ikaw ang patuloy na magbigay ng wisdom, dito Panginoon sa amin. Patuloy po sa pagparaan, patuloy po namin. Ang salita mo, patuloy na mag-usap sa bawat isa. Lord, patuloy ka namin na tinataasan ng buhay, patuloy ka namin binibigyan ng pagpapalala. Lahat ng ito ay pagpapasalamat namin at nagkakatiwala sa lahat ng bakit sa Panginoon Jesus. Amen. Mari na po kayo magsupo at isa pa pong awit. Awitin po natin yung showers of blessing. Kuya Angel, there shall be showers of blessing. English po. Hindi po. Tagalog tayo. Hymn 120, Masaganang Pala. Ibubuhos ang biyaya. Okay, ready? Sing! Ibubuhos ang biyaya. Pangako ng pagbiyak. Panahon ng kasiglahan. Nagmula sa itaas. Sa kanang pala. Ang kailangan namin. Awang natag sa paligid. Sa aming pasaganain. Ibuhos ang biyaya. Mahalagang pamitan. Hingin sa dulo ng mundo. Ng masaganang ulan. Sa kanang pala. Ang kailangan namin. Awang natak sa paligid. Sa aming pasaganain. Number 3. Ibuhos ang biyaya. Sa amin ang ibigay. Panginoon kasiglahan. Salita'y parang alam. Sa kanang pala. Ang kailangan namin. Awang natak sa paligid. Sa aming masaganain. Ibuhos ang biyaya. Ipaganda na agad. Ngayon sa Diyos nagkahaya. Kay Jesus tumatawag. Sa kanang pala. Ang kailangan namin. Awang natak sa paligid. Sa aming pasaganain. Amen. Talagang ibubuhos ng Panginoon ang biyaya. Pagka siya ay lagi natin inubuna. At ngayon po ay dako muna po tayo sa ating pong ilang mga pagbabalita. Tawagin natin ang ating punong diakono, Chit Brown. Amen. Salamat po. At magandang gabi po sa ating lahat. At praise the Lord. At yung ating ceiling ay nakakabit na. Ayan. Nararamdaman na po natin yung lamig sa langgan na. Kaya lang po, mag-iingat po yung mga tumatapat yan. Pagka hindi tama ang puso po ninyo, bumabagsak yan. Kaya make sure that your heart is right. Yan. Salamat po. Bagaman maulan ay narito po kayo at hindi nyo pinairal ang pagiging asina sa limutan. Hindi ang pinairal nyo ay ang pagiging ilaw ng
Amen. At ngayong gabi ito, ilan lamang po sa ating mga announcement ay sa darating na Sunday ay deadline na po ng ating mga pledges. Yan po ay ready na. Yan po. At sa darating na 16, yan na po yung ating first celebration ng ating anniversary ng Saving Grace Baptist Church. Wala pa yung nag-wedding, hindi natin nabatin ng Sunday. Happy wedding kay Ate Lea and Kuya Igor. Wedding pala nila nung Tuesday, o Monday. So, happy blessed wedding. At siyempre, tayo po ngayon ay naghahanda na rin para sa ating talent fest. Kaya sinulan na po natin yung ating practice ng Sunday afternoon. So, bali sa dating na Sunday uli ay muna yung ating mga gawain panghapon dahil ginugugol muna po natin para sa practice. Ang maganda siguro practice na mga kanta natin sa anniversary. August 21 na po yung ating darating talent test. At yan po ay ang mag-host po ngayon ay ang ating mga kapatid sa yung ating daughter church sa Pilar. Mas malaki. At tayo ngayon ang dadayo. Dati tayo ang dinadayo. Kaya masarap naman to para medyo maano naman tayo. Dumayo na naman po. Naalala ko yata nung bagong lipat natin nila kayo dito, yung talent test. Sila Pastor Process, late lang. So, yun ang unang sapak namin ng talent test nun. Parang di yata mo bro yung pinalaman namin, no? Para lasing yung nagwala yung quartet. Kaya, so excited na tayo sa mga gawain at pag-pray natin na maging maayos ang panahon sa ating darating na anniversary. Kaya pag-pray po natin ang ating guest speaker. So wala na tayo nakalimutan. Yan lang po naman ang ating mga gawain. Wala pa tayo na-schedule itong August ng ating game, ano? At wala pa sinasabi si ating president ng men's para sa ating game. So mukhang malalagay na naman sa alangan. Mga busy na naman itong mga weeks natin na paparating. Sabagay yung ating talent fest yata ay Friday yun, no? After ng ating anniversary, sa kina-Friday yan, ay baka mawili kayo, Sabado kayo. Sabado kayo pumunta ng Friday po yun. At EDSA, celebration ng ano yan. EDSA. EDSA ba yun? O hindi na Aquino na? Hindi na Aquino. Ang naging resort na pala nung hindi na Aquino yung EDSA. Sige. Tawagin na natin ang ating muna para po sa pagpapatuloy. Amen. Salamat po sa ating pong mga announcement. I hope na matandaan niyo po. Okay, at ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong testimony time. At kung sino man po ang pinagpala ng Panginoon ay paki-share niyo po sa amin para maging blessing din sa amin. Meron po ba? Yan! Salamat kung po ang pagpapala ito. Magandang gabi na po sa ating lahat. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa amin, hindi lang sa akin, sa aking mga anak at sa aking mga apo. Salamat sa Panginoon dahil bagamat dumang kami sa konting problema, pero sabi nga, humingi ka at bibigyan ka. Kumaka pa at pagpupuksan ka. Ngayon, yung problema na yon, hiningi namin sa Panginoon yung kagalingan. Biyaya ng Panginoon, okay na si Joshua. At saka, papasalamat ako sa Panginoon sa mga nag-pray, saka tumulong sa financial.
Si Pastor, tinawagan ko yun for 4:30 yata ng madaling araw ng Wednesday. Usap kami, naghingi ako sa kanyang prayer. Tapos hindi lang prayer yung binigay niya sa amin, financial binigyan niya kami. Kaya maraming salamat sa mag-asawa na yun, kay Pastor. Tsaka nagpapasalamat ako sa mula ng January hanggang ngayon. Biyaya ng Panginoon, hindi ako nagkaroon ng karamdaman sa aking lupang katawan. Salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Tsaka nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung may mga apo na ako na nakagraduate, bali 4 na sila. Salamat at nawa ang prayer ko pa sa Panginoon lahat na mga apo ko ay makagraduate lahat. At saka nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil biyaya niya ay sapat sa amin. Bagamat minsan tapos pero pag humingi ka sa Panginoon, ibibigay sa iyo. Yung financial, andyan talaga yun. Pag humingi ka, bibigyan ka ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo humihingi ng pang isang taon, di ba? Sabi nga humingi ka ng pang isang araw. Nakakaraos sa isang araw sa lahat ng pangailangan. Tsaka, meron pa akong hinihingi sa Panginoon na hindi pa niya binibigyan. Pero sabi ng Panginoon, hintayin ko lang at ibibigay din niya sa akin. Kasi sabi niya, huwag kang magmadali, baka madapa. Kaya, ang biyaya ng Panginoon ay sagana sa lahat na anak niya. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya, sa bawat pag-iingat, sa amin, pag-iingat sa araw-araw, sa mga kay Carlo, pag-drive, bago pinagpe-pray ko siya na ingatan ng Panginoon at saka yung mga apo ko. Pagbiyahe, pabalanga, padinalupian, punta sa school, ingatan sila ng Panginoon. Kasi bagamat nag-iingat sila, mayroon mga tao minsan na sa mga daan na hindi maganda ang pagmamaniho, kaya minsan napapahamak. Pero ang pag-iingat ng Panginoon ay nandiyan. Basta humingi ka lang sa Kanya. Salamat sa Panginoon, bagamat naalis tayo doon sa church. Minsan nalulungkot talaga ako eh. Kasi pag nakikita ko yung church, sa tagal, sabi ko, Panginoon, ano bang nangyari? Pero hindi dapat tanongin ng Panginoon kung ano nangyari. Sabi ko, Panginoon, sorry po, nagtatanong ako sa iyo. Pero ang kailangan lang, papasalamat tayo at nagkaroon na ulit tayo ng panibagong mapagsisilungan ng ating gawain. Kaya salamat sa lahat-lahat sa inyo sa pangalan ng Panginoon, ibibigay din sa atin ang panibagong church na pakipatayo. Kaya mag-pray lang po tayo at humingi sa Kanya. Maraming salamat. Amen, salamat po. At alam natin na meron talagang perfect time na ibibigay ang Panginoon sa atin. No? Kahit yung paglipat natin, hindi natin akalain. No? Pero yun ang plano ng Panginoon. At, sunod lang tayo sa kanyang mga plano. Okay, baka meron pa po. Yun. Si Tita Len, laging may blessing po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ginagawa niya sa buhay namin. Noong lilipat nga, nai-stress talaga ako sa tambakin kung saan nilalagay. Niisip ko paano ko kakausapin si Anthony, paano ko kakausapin si Ate Sally. Pinag-pray ko yon talaga. Ilang buwan ko rin pinag-pray yun. Pumayag naman sila na gamitin yung kulungan ng aso. Siguro talagang tinadhanang mamamatay yung mga aso. Mahal pa naman yung mga yun. American Bully. Tinadhanang mamamatay. Isa na lang ililipat na yung mga gamit. Kinabukasan nakita ni Anthony, tigop na.
Kaya sabi ni Ate Baby, may aso ka pa ba? Sabi ko, meron pa. Saan ba itatambak? Diyan ka ako sa bodega. Ay, may aso pa ay. Tapos sabi niya, ay wala naman eh. Ay, yung pala, nakabaon na pala, binaon na ni Anthony, namatay na pala. Kaya inahanap pa ni Ate Baby nung nagpunta siya sa bahay. Kaya sabi ko, talagang tinadhanang mamamatay yung mga aso para meron tayong bodega. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon at naayos. Although na-stress din talaga ako, sabi ko, kasi syempre, kapag ang puso mo'y nasa gawain, talagang apektado tayo, bahagi tayo niyan eh. Kaya matagal kong iniisip, paano ba to, paano ba yon. Ganun din si Ate Baby, nahirapan din siya kasi ang puso din niya nasa gawain. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon natapos, nangyari. Sabi nga, huwag mag-alala, huwag mabalisa, dahil ang Panginoon ang kikilos. Kaya salamat sa Panginoon. Then secondly, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa jail ministry. Yun din, na problema din kung paano financial. Pero God provide. Walang imposible sa Panginoon. Talagang hihipo siya at gagamit siya ng taong tutulong. Nagpapasalamat din po ako dahil si Racy po, lumuwas ngayon. Nasa Manila pa po sila. Kahapon, wala pa po akong hawak na pera. Pamasahe niya, 2,000. Pero, lagi ko po sinasabi, huwag akong mabalisa, huwag akong mag-alala. Kasi ang Panginoon kumikilos last 2 minutes eh. Sabi ko, Anthony, lulumos anak mo, alas 4. Hinatid niya po kanina. Paano yan? Kukunin ng Silman Book. Sabi ko ganyan. Wala kaming hawak na pera. Wala pa akong pera. Sabi ko, saan tayo kukuha? Sakto naman po, nang kumakatok yung manugang ko, inaabot yung 3-5. Mama, ito po yung hati ko sa kuryente. Sabi ko, ay salamat Panginoon, sakto. May pamasahe si Racy 2,000. Kaya papuri sa Panginoon, talagang gumawa sakto na naibigay ko na kaagad kay Racy. O ito Racy, meron ka ng pamasahe. Nagbigay si Ate Ella mo ng hati sa kuryente. Ang laki po na kuryente namin 7,300. Ilang buwan na po, buwan-buwan po yung isang buwan. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Bagaman lumaki ang kuryente, pero God provide. Nakakabayad naman po sa biyaya niya. Binibigyan niya po ng extra trabaho ang artista kong asawa. May extra po, may nagpapagawa. Nagpagawa si Ate Erling. Kaya salamat sa Panginoon. Talagang kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong mag-alala. Eh di, lumuwas na po si Racy ngayon. Ngayon, hindi niya po nakuha yung MBI niya. Inayos niya rin po nung isang araw. May kapangalan daw po, pati yung sa middle name, may ganun po pala. Pati middle name, edi nagkaroon po ng problema. Kailangan po may MBI siyang dala-dala para yung Silman Book niya, ma-out. Naglakas loob pa rin po lumuwas ang bata kahit wala siyang dalang MBI. Lumuwas po sila ng girlfriend niya. Nang nasa Manila na po, tumatawag, Mama, hindi ko nakuha si Mang Buko. Yan na nga ba sinasabi ko, mahal-mahal ng pamasahe, 2,000. Bigla pong meron silang nakausap na, iayos mo sa MBI dyan, dito sa Manila. Pinuntahan po nila. Naglakas loob, kasi hindi naman po sanay pa lumuwas si Racy eh. Naglakas loob po siya, nagpunta sa MBI. At tapos habang kinuha niya po, sabi ko, pray tayo, manalangin tayo, kay kilos ang Panginoon. Kaya po nag-chat. Sabi ko, kamusta na lakad mo? Sabi niya, okay na mama. Nakuha ko yung NBI dito, binigay. Mas mabilis pala dito sa Manila. Sabi niya ganun. Di babalik po uli kami sa Marino. Doon po sa Maritime. Bumalik po sila doon. Nagitay sandali at nag-aalala po ako Dahil pamasahin na naman tinext niya po sa akin. Nakahawak pa silang ganon. Ay sabi ko, congrats, nakuha na po niya ang Silman Book niya. Kaya prayer lang po talaga, walang imposible. Sabi ko, salamat Panginoon. Alam mo ang sitwasyon namin financially, kaya alam ko gagawa ka. Kaya nagpupuri po ako at nagpapasalamat. Isang luwasan na lang po, nakuha niya na po yung Silman Book nila. At nawa po, mag-a-apply po siya sa Tugo, magpapasa ng papel, pakisama po sa prayer.
na matanggap din po siya doon. Pero isa po siya sa napili na 20 sasampa. Kaya po nawa makisama po sa prayer para po makasampa agad, hindi matambay ang bata kasi baka tama rin eh. Kaya pakisama sa prayer. Then si Rose Ann po sa Anuebi po pakisama din sa prayer. Kukuha po siya ng civil service. Nagbayad na po siya. God provide din po. Nanghingi din po ng pamasahing 1,000. Sabi ko, saan ko ito kukunin? Sabi niya, i-chat mo si Tito Olan. Isang sabi ko lang po sa kapatid ko, binigay na po sa akin kahapon dahil nag-alaga ako sa nanay ko kahapon. Inabot po, kaya ginikas ko na po sa kanya. Kaya napakabuti ng Panginoon, walang imposible. Noong pa man hanggang sa simula na pag-aaral ni Rayan at ni Racy, pinag-aaral ng Panginoon sa biyaya niya at pagpapala. Kaya wag po kayong mawawalan ng pag-asa na pag nagpaaral kayo ng anak, lakasan lang ng loob. Isipin niyo po ang Panginoon na magpapaaral, hindi kayo. Kaya salamat sa Panginoon, nakatapos po ang dalawa ko sa biyaya niya. At si Rosa po, pakisama sa prayer, sa plano niya, sa buhay niya. Pagka napasa daw po siya doon, uuwi na siya at mag-a-apply po sa munisipyo dito sa Samal. Nawa po, pakipag-pray po sa mga pangarap ni Rose Ann sa goal niya sa buhay. Kasi talaga po, ito po yung anak kong ito ang lagi kong inaalala. Yung babae ko pong ito, lagi pong hindi naman kaila sa inyo na sabi ko nga, pagtanda, magkakaroon ng ang dalawang kapatid, magkakaroon ng sariling pamilya, ikaw wala. Lagi po yun, lagi pong yun ang nasa kawawa ka po pag gano'n yun. Pakisama po sa prayer na mapabuti po ang plan ng Panginoon sa kanya at yung plano ng Panginoon ang masunod para sa kanya at pakipag-pray din po na makapag-asawa. Yung po, salamat po sa Panginoon sa lahat ng biyaya na binibigay niya sa amin. Then, pang-apat po, yung biyanan ko po, malakas na po siya. Hindi na po nagda-diaper, nakakaupo na po, lumalakad na papuntang banyo. Pero nung isang araw po nahirapan huminga. Malaki talaga nagagawa ng prayer na talagang hinahands-on ng prayer. Nawa patuloy niyo po siyang isama, sabi nga ni Ate Sally. Nagpapasalamat din po si Ate Sally, nakabalik po sila na maayos doon sa Australia. At bagaman malaki ang gastos, God provide din po. Pakisama po. Wala pong imposible sa biyanan ko po na ICU din. 350,000 ang binayaran nila. Wala pong kasino binayaran dahil inilakad din po. God provide po. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkilos niya sa buhay namin. Then yung nanay ko po, pakisama din po sa prayer. At tinubuan po siya ng napakarami pong mga putlik dito sa pinaderma na po, kahapon po, kating-kati siya, pinaliguan ko. Nagpapasalamat siya at dumating daw sa lolo niya. Sabi niya, salamat Rose Ann. Sabi ko, hindi ako si Rose Ann, si Rosalie ako. Si Tali. Sabi mo ganun. Kaya po, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon. At ginagabayan po ang inang ko, bagaman 89. 89 na po siya, magna-19 na po. Kaya salamat sa buhay na pinahiram sa inang ko na maingay pa siya, malakas, nakakaupo, nakakahiga. Kaya papuri sa Panginoon sa lahat ng pagkilos niya sa buhay namin. Gayun din po kay Anthony, patuloy po siyang ginagamit ng Panginoon. Bagaman hiwalay kami, pero pareho kaming manggagawa ng Panginoon. Kaya papuri po sa Panginoon sa lahat ng pagkilos niya sa buhay namin. Gayun din po kay Rayan, bagaman hindi ganun kalaki ang sweldo niya, nagbabalak po siyang lumipat ng ibang company. Nawa pakisama din po sa prayer na makahanap ng mas magandang company. Kaya po sa Panginoon po ang mataas na pabori. Nanapasok malat pa rin. Good evening po sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Napahinga po ako ng 3 araw. 3 araw walang pasok. 3 araw akong hindi na-stress sa estudyante. Sa bahay lang, hindi, joke lang. Hindi po. Pero namimiss ko rin yung mga estudyante ko, lalo na yung aking inaalaga ang bata.
Samis ko nga sa kanya lahat ng laruan ni Jabez na dinosaur na maliliit. Kinuha ko dahil mahilig siya sa dinosaur. Sabi ko, gagawin kong motivation, baka sakaling tumahimik pa. Hindi, ano lang yun, yung maliliit na, mumurahin lang. Hindi naman yung malalaking dinosaur na. So, yun. Nagpapasalamat ako sa kapahingahan ng katawan. Talagang pinag-pray ko rin nung Sunday yun. Sana po Panginoon ng pasok. Gusto ko pahinga. Huwag naman hanggang Biyernes, no? Pero baka daw hanggang Biyernes na. So, nag-modular lang po kami. Papasalamat din po ako sa Panginoon. Answered prayer na tayo. So, pwede nang burahin, NJ, sa prayer request. Yung journey ko ng promotion na napakasalimuot. Dumating na po yung aking appointment. Yan. So, salamat po sa Panginoon sa katugunan ng panalangin natin. Hindi lang po ako. Alam niyo naman, yung una, yung NOSCA, ano tawag dito? Yung NOSCA, dumating. Una yung approval muna, tapos yung NOSCA. Huli yung appointment. So, hindi ko na-expect na darating kasi, kumbaga, talagang inano ko na lang sa Panginoon. So, yung journey namin sa promotion ay napakatagal, magwa 1 year na dahil September ba kami nag-ECP? So, August na ngayon. So, magwa 1 year na nga yun sa akin. Sabi ko, nung una, masakit kasi, kumbaga, sa years in service, napakatagal mo na Sa memo kasi, ang priority nila yung matagal na sa serbisyo. Pero hindi nasunod. Alam naman natin dito sa, lalo na sa government, talagang ano yan, kailangan may kakilala ka, malakas ka sa politiko, malakas ka sa nasa itaas. So, nung una nagdaramdam ako kasi bakit yung iba mas nauna pa sa amin? Ganon kami yung first batch na talagang kami naghirap. Kami yung, sa amin talaga binuhos lahat ng kahirapan yung batch namin kasi nga sa amin naghigpit. Nag-demo kami, may mga principal, 3 principal na nag-observe sa'yo. Yung sumunod linggo lang, wala na. Hindi na sila nag-demo. Pero mas mataas pa yung grade nila sa amin. So, di ba nakakabilang tao, nakakasama ng loob. Kasi parang hindi fair. Talaga naman sa mundong to, walang fairness. No, wala talaga. So, nung nagkaroon na ng pinasa na yung mga papel, nung unang batch na na-promote ng December, wala kami. Lahat kami ng mga co-teacher ko. So, kanya-kanya na silang ngayon, lapit sa mga kakilala. May kakilala sa region, kakilala sa division. Ako talagang sabi ko, Panginoon, sa'yo lang ako. Alam ko, mas malakas ka sa kanila. Sabi ko ganyan. So, hindi ako natitinag. Pero yung mga co-teacher ko, pag lumalapit sila, sinasama nila yung pangalan ko. Nagpapasalamat naman ako sa kanila, pero talagang ako, ang ko sa Panginoon. Sa Kanya ako binibigay ang lahat, no? At yung kalooban niya siyang masunod. So, sa madaling salita, yung mga nagsilapit, nauna sa akin, yung 2 kong kasama, nahuli ako. Sabi ko, okay lang. Kaya nga lagi kong pinangahawakan yung Isaiah 60:22. Na when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Lagi yun yung pinangahawakan ko, Lord, alam ko. Pagka tama yung oras, tama yung panahon, ibibigay mo sa akin ito. So, dumaan yung maraming buwan, ala pa rin, dumating na yung appointment ng mga nauna, nagkaroon na ako ng NOSCA, wala pa rin. So, may NOSCA na. Appointment na lang. Tapos, yun na nga una sa amin, dumating na yung appointment na sweldo na nila. Wala sa akin. Di tulad ng dati, nasasaktan ako, ngayon hindi na. So, yun pala yung hinanda lang ako ng Panginoon sa ganong stage, no, na pinagtibay niya ako, na huwag kong ikumpara yung sarili ko sa iba dahil perfect yung timing niya. So, sabi ko, salamat na natutuwa kami at na-promote na kaya. Masaya kami talaga para sa kanya. Tapos kahapon ba yun? Kahapon
pinakita ko sa'yo. Biglang nag-chat yung aming AO, yung aming administrative officer. Pinadala na yung aming mga scan copy ng approved na appointment. Dati nung una, di ko pa nakikita. Sabi ng co-teacher ko, "Hoy, meron lang ano, tingnan mo." Sabi niya ganyan. Ando na may pangalan ko. So sabi ko, praise the Lord. Doon ako talagang pinasalamatan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat po talagang yung perfect ang timing mo. So yun, nakuha na namin yung aming scan copy ng aming appointment. Yung original wala pa kasi ang balak yata lahat ng promote sa People Center, doon ibibigay lahat ng original appointment. So pinag-aayos na kami ng aming AO para sa aming differential, salary differential. Kasi ang appointment ko is July 20. So dapat nasweldo ko na July 20. So hindi. Pinag-pray ko lang sana masweldo ko na ngayong August. Kahit yung differential load na kasi 20 to 30 lang yun. So yung August salary mo na talaga yun. So yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko nga yun, napakabuti niya. Matuto lang tayong maghintay. No? Kasi bibigyan niya talaga yung perfect timing o yung perfect time para sa atin. Minsan kasi bilang tao, lalo na pagka nangihina tayo, yung bang hindi naman natin kino-question yung Panginoon. Minsan kasi nakikita natin yung kinukumpara natin sarili natin sa iba. Kristiyano naman ako mas ako sa'yo, bakit mas nauna sa akin yung minsan ganyan ating iniisip yun. Pero sa ano pala talaga, yung ibigay mo lang talaga lahat sa Panginoon at siya na lahat yung gagawa nun. So yun nga, hindi ko talaga in-expect. Sabi pa nung co-teacher ko, nanghihinaan na ng loob yung iba sa amin kasi mag-e-election. So pag nagkaroon ng election ba, lahat ng yan, stop. Yung mga promotion na yan, mawawala na. So bago mag-election ba, na-promote na kami, na ano na namin yung aming appointment. So salamat sa Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa patuloy niyang paggabay sa amin, sa aming pamilya. Kay Kuya Sito, sa Kalakasan, sa aking dalawang anak, kay DJ, at kay Jebes sa Manila. Habang malayo siya, patuloy siyang iniingatan doon ng Panginoon. Ginagabayan sa kanyang paghahanap buhay, binibigyan ng lakas, ng talino, para sa kanyang trabaho. Ganon din si DJ sa kanyang pag-aaral. So, nagpapasalamat din ako sa Panginoon, sa Kalakasan na patuloy niyang binibigay sa akin ng araw-araw na pagpasok sa school, sa pagbibiyahe, umaga pa lang, no? Talagang nasa bus, paggising pa lang talagang pinagpipray ko na yung kalakasan, kaligtasan ng bawat membro ng aming pamilya. At sa talino rin, sa aking pagtuturo, kasi nagkakaedad ka na talaga palang hindi mo naintindihan yung mga teacher na nung araw. Nung kasing araw, nung bago kang teacher, ba't naman ganitong teacher na to? Di pa mag-retiro. Sabi naman, baka ganyan na rin sinasabi sa atin ng mga bagong teacher. Si Mamita, di pa mag-retiro. Hindi naman ako ganun katama. Nagtuturo pa ako. So sabi ko, pero ramdam mo na, hindi ka na ganun kalakas, kasigasig, no? Kaya salamat nga ngayon dahil meron ng TV, meron ng mga video. Hindi tulad nung araw, talagang magdamag ka na pupuyat sa pag-prepare ng mga visual aids, magkakat ka ng picture, ganyan. Ngayon hindi na. So napakadali na lang, kaya yung mga teacher ngayon, napakadali na para sa kanila yung magturo, lalo na yung mga peking, mga kabataan ngayon. Di tulad namin, talagang ako mas gusto ko pa rin traditional na chalk and board. Mas natututo yung bata doon kaysa sa TV. Yung TV, mabilis. Ay nako, sabi ko nga, sa pisarat, sa ano lang, mauubos yung oras mo na, isa-isa mo pa yung bata. Kaya yan mga traditional teacher. Kaya yung traditional teacher, inaalis na. Kaya kailangan mag-ano ka ngayon, mag-upgrade ka.
Kaya yung payo ko sa mga teacher, mag-aral na kayo ng masteral. Ngayon pa lang kung gusto nyo ma-upgrade yung inyong sarili. Kasi ang alakaran ngayon kailangan may masteral degree ka, doctoral degree. Pag wala, diyan ka na lang kung ano ka. Salamat din kay Pangulong Bongbong Marcos na dahil mass promotion na ngayon yata ang gagawin niya. Wala nang teacher na magre-retire na teacher 1. So hanggang teacher 3. Kasi pag teacher 1 ka, pwede kang mag-apply hanggang teacher 3 or teacher 4. 3 steps. Kaya kami teacher 3 to teacher 6. Kaya yun. So salamat sa Panginoon dahil hindi sa pagpaprovide niya ng pangangailangan namin sa pinansyal. Patuloy niyang pinagkakalog yung aming pangangailangan. Talagang minsan talagang dumadanas tayo mga Kristiyano sa kakulangan, pero sabi nga ang Panginoon ay laging sapat yung kanyang biyaya. Minsan nga sobra pa, di ba? Pagka minsan nangangamba ako, Lord, ito na lang ang gagawin ko. So nagpe-pray ako, bigla-bigla yung darating. Talagang ang biyaya ng Panginoon laging sapat sa kanyang mga anak, laging nandiyan din. Huwag lang tayong magsasawag, magtiwala sa Panginoon. So, yun po, maraming salamat sa inyo, sa mga nanalangin. Alam ko, kasama ko kayo sa aking promotion journey. No? Salamat po sa mga prayers mo. Sabi nga, pag maraming nananalangin, is lalong dinidinig ng Panginoon. At saka talagang lagi natin siya sa atin ng ating mga puso. So, yun po, maraming salamat po. Yun lang po ang ganda. Amen. Punong-puno tayo ng biyaya. Ito, salamat sa mga testimony. Talagang malaking nagagawa po talaga ng panalangin. Ano po? At i-share ko rin po sa inyo, sabihin lang po, dahil sa personal prayer ko po ito, lagi ko pong pinag-pray ang aking pong kapatid, yung panganay namin, si Ate Loida. Nag-chat kasi kahapon at excited siya na ibalita sa akin na sabi niya, nagkaroon ng camp kasi doon sa mga Bible camp yun, mga kasamaan ng mga ka-church ni Lisa. So sinama po siya at nagugustuhan niya raw po yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hanggang sa araw ay nagpasya na po siya na magpabaptize. Excited po siya na binalita sa akin na papabaptize na raw siya. Tapos yung Bible niya raw, King James Version, yung pinagmamalaki na gano'n. Kaya nga ako nakakatuwa dahil answered prayer po, dahil personal prayer ko po talaga yung lagi ko pinag-pray talaga na talagang katagpuin ng Panginoon, makakilala sa inyo. So yun po, nagagawa po talaga ng panalangin. Salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. Okay, sige po. Hindi na tayo, i-reserve nyo na lang po yung mga gusto pa. At medyo maulan at baka bumaha po dyan sa labas. Hindi na tayo makauwi. Sa bagay, masarap dito. Laging may libreng kape. Salamat kay Tibay. Sige po, at tumayo na po tayo lahat. Kawitin po natin ang baksotan. Ang Ama ay papurihan at ng Espiritu ng mga taong nilalang at ng tanang kalangitan. Amen. Tingnan natin si Deacon Carlo. Okay, sa ating
Amen. Mari na kayo magsipo. Tawagin natin yung ating tanging bima. Wala ba? Baka lumakas ako lang pagka lalo lumakas. Okay. Mahit na lang po tayo. Awitin natin yung awit bilang 90. Yan. Sa Diyos tayo sumunod. Yan. Diba nagagawa pagka sumusunod? Ano? Sa mga utos ng Diyos tayo ay sumunod. Ano ba yun? Okay, try natin yung yan, lyrics. Okay, ready? Lahat po. Mahal po tayo lahat. Say! Sa mga utos ng Diyos tayo ay sumunod. At salita niyang mahirap manatiling lubos. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng ating buhay. Jesus ang pinto sa amin ay buksan. At nang kami ay huwag makaligaw. Ang aming kalagayan sa sangkalupaan, Jesus palitan ng buhay na tahanan. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng ating buhay. Jesus ang pinto sa amin ay buksan. At ng kami ay huwag makaligaw. Ako ay puntahan ng Espiritong Banal, ng biyayang walang hanggan ako'y pagkukulang. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng aming buhay. Jesus ang pinto sa amin ay buksan. At ng kami ay huwag makaligaw. Amen. Salamat po. Ngayon po'y dumako na po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. Tawagin natin na nagbibigay po sa atin ng devotion. Ibig sabihin po nito ay malapit na rin po ako. Tawagin na natin ang ating Chief Deacon, Mother Roland Oliver. Okay, thank you. Dito na ako. Medyo maliwanag dito. Amen. Thank you. At salamat sa mga testimony. Mukhang maraming wala ngayon. Ano? Siguro dahil na rin sa panahon. Okay, total umuulan naman po ay sasamantalahin po natin yung ulan at hanggat umuulan, di po tayo titigil. Kaya pagtayin nyo na tumigil agad ng ulan. Dahil hanggat di tumitigil, habang nag-aantik tayo, ay di tayo titigil hanggat umuulan. Yan. Sabi nga may problema na yung mga natin. Medyo malalaki. Kaya tayo sige po, buksan natin ang ating mga banal na aklat sa aklat po ng unang Pedro, kabanata po 4. Pag-aralan po natin at basahin po natin mula po sa talata po 12. Unang Pedro 4,
talatang 12. Yan, kung nakita na po ninyo, ay subaybayan na lamang po ninyo sa inyong kaninig. Sabi po rito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Nadubating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalhatian naman, ay mga hayag kayo ng malabis, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pagpangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kalwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Talo na tayo sa huli. Kaya ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na luwalang. Yan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At sa ating pong pag-aaral ngayon ay pag-aaralan po natin ayon po dito sa ating binasa sa aklat po ng unang Pedro ay makikita po natin dito. Siguro, pamagatan natin ang ating pag-aaral ngayon, how God uses our faith. Naunahan ko na kayo. Ito yung mensahe, hindi natapos ng ngayon. How God uses our faith. Ay, hindi po yun. Pero, nakapalo po doon, Siyempre, paano ginagamit ng Panginoon ating mga pananampalataya, siyempre, iyan po ay sa harap po na pagsubok. Ayan. Kagaya ng binanggit po dyan sa verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok. Grabe, mahigpit na pagsubok. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin, paano nga ba natin kakaharapin yung mahigpit na pagsubok. Naalala ko tuloy yung kung habang may buhay. Yan po yung sinabi ng talatang 12. Yan po yung natin, key verse ngayong gabi ito sa ating pong pag-aaral. Marami pong mga tao, mga kapatid, ang nag-iisip na kapag naging Kristiyano na ang isang tao, nawawala na ang lahat ng kanyang problema. Mga nagpapabigat sa kanyang pamumuhay at sa iniisip niya, aasenso na siya sa buhay. Akala nila, ang pagsunod kay Kristo ay garantiya ng komportableng buhay sa mundong ito. Marami po kasing nagtuturo ngayon ng ganon, na dahil doon ay ililigaw yung marami. Yung mga nagtuturo ng prosperity gospel, na akala nila pag Kristiyano ka na ay uulad ka na, magiging maayos na ang lahat. Pero po hindi po ganon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Katunayan, ang sinabi ng ating Panginoon mismo sa kanyang bibig, doon sa John 16:33, ang sabi niya po roon, these things, so pinapaalala niya sa mga alagad, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace.
In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Kaya po isinulat ni Apostol Pedro yung itong ating pinag-aaralan ngayon ay upang maging aware po tayo, upang ihanda ang mga mananampalataya at palakasin ang kanilang kalooban. Kaya yung kagaya po ng binanggit ng ating Panginoon, na dapat nating laksan ang ating loob sapagkat dito sa mundong ito ay meron tayong kapig at inano. Okay, dito tayo nananalangin. Mag-pray muna po tayo. Nakilala namin Ama, ngayon pong gabi, samahan mo po kami. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. At katotohanan naman po talaga na kami bilang mananampalataya ay hindi po exempted sa pagsubok. Sapagkat nariyan po na kami ay nang sumunod sa iyo, ay nariyan na po si Satanas na lagi na lang po na nakaabang at lagi na lang po na naghihintay na gumawa ng hindi maganda para sa bawat mga anak ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, tulungan mo kami at nawa ang mensahe ngayon ay magbigay sa amin ng kalakasan at magdulot sa amin, Panginoon, na kami ay magpatuloy sa kabila po ng mga bagay na nararanasan namin sa buhay. O Lord, salamat po at kayo po ang mahuna at magpala sa aming pag-aaral. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. Wala po yung pinangako yung banal na kasulatan na isang mananampalataya ay hindi na makakaranas na pagsubok. Malinaw naman po ang sinabi ng Panginoon na sinasabi niya in this world, meron tayong tribulation. Malinaw ang sabi ng talata natin sa verse 12 na ang sabi po diyan, mga kapatid, na Beloved, think it not strange concerning the fiery trials. Meron po tayong mabigat o matitinding problema na dinaranas. Ano po? So dito po makikita po natin, bago po tayo magtutuloy-tuloy, isa po sa napakagandang halimbawa po natin dyan ay si Job. Ano po? Madalas po natin nagagamit na example si Job. Lalo na po sa usaping pagsubok, sa usapang hamon sa buhay. Mga Kristiyano, gusto ko pong malaman ninyo, ang pagka-Kristiyano natin ay hindi po nagiging dahilan para tayo po ay maging exempted na sa mga challenges sa buhay. In fact, kung magiging honest po tayo, may mga pagkakataon pa nga sa ating kalagayan bilang mga Kristiyano, talagang nararamdaman niyo po yung pwersa ng kaaway. Mga atake po ni Satanas sa ating buhay. And that's exactly what happened in the life of Job. Job attacked by Satan financially, physically, mentally, emotionally, socially, and even spiritually. Financially, sapagkat yung mga alaga niyang hayop, mga kapatid, ay masasabi po natin talaga namang nasalanta. At makikita rin po natin na emotionally. Bakit po? Sapagkat namatay yung lahat ng kanyang anak sa isang pagkakataon. Physically, sapagkat siya'y nagkasakit ng hindi birong karamdaman. And socially, sapagkat mga kaibigan po niya ay medyo umiwas at nag-isip ng hindi maganda sa kanya. Mentally, sapagkat sunod-sunod na masamang balita ang dumating sa kanya. Spiritually, because even the wife of Job affected na po sa talagang yung kanyang naging statement ay parang statement na rin po ng isang hindi mananampalataya. Sinabi po niya kay Job na sa lahat ng sinabi po niya kay Job na sa lahat ng nararanasan niya, sabi niya, magtatapat ka pa ba sa Diyos? Dost thou still retain thy integrity, curse God, and die.
Yun po yung sinabi ng kanyang asawa. Kaya yun po talaga ang mga pag-atake ni Satanas sa buhay ni Job. At sinasabi ko rin po sa atin, ang parehong bagay ay totoo sa buhay ng maraming mananampalataya. Kahit nasa kasalukuyan. Tayo pong lahat ay nakakaranas ng problema. Pero bago tayo, yung mga nauna muna Kristiyano, gaya po rito sa aklat na ito ng 1 Peter, makikita natin ito po ay panahon na sila ay nasa under ng Roman Empire. Halos yung mga Kristiyano ay nangalat. Ano po? Talagang pinag-uusig. Hindi biro yung mga naranasan ng mga nauna sa ating mga yung first century, yung mga naunang mga Kristiyano sa atin. Yung iba ay hindi nakatakas sa pag-uusig ng ng gobyerno. Yung iba ay nangamatay. Yung iba ay talaga naman nakaranas ng grabe, extreme persecution. Pero mga kapatid, makikita natin ay sila rin po ay patuloy na nanindigan. Ano po? Especially mga kapatid, yung apostol ng ating mga Panginoon. Imagine niyo yung lahat ng apostol, hindi naman sila namatay dahil sa natural death. Halos lahat sa kanila ay namatay dahil sa execution. Di po ba? At sino yung pinakahuli na namatay sa mga apostol? Si John, di ba? Si John. Alam niyo kung bakit kaya? Naisip niyo ba kung bakit si John? Kasi si John po yung binilinan ng Panginoon na mag-aaruga sa kanyang nanay. Siguro marahil habang buhay si Maria, buhay pa rin si John. Kasi siya yung tinalaga ng ating Panginoon para mag-aruga sa kanyang nanay. Pero imagine niyo, si John yung kahuli-hulihang namatay. Kung titingnan natin yung istorya ni John, parang inilagay pa to sa kumukulong langis ba yun? Pero hindi siya namatay doon, Hindi yun ang kinamatay niya. So masaklap, matindi yung mga trials, matindi yung mga suffering, yung mga persecution ng mga naunang mga mananampalataya sa atin. Kumbaga, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Sapagkat dito sa ating bansa, malaya tayong pumili ng gusto nating pananampalataya. Hindi bawal sa atin. Meron tayong freedom sa ating bansa. Sa ibang bansa, sa ibang bayan, halos ganun pa rin, di ba? Yung iba ay, kung sa Saudi Arabia, nakakatakot doon. May mga nababalita pa tayong mga manggagawa ng Panginoon na pinuputulan ng ulo. So, ibig sabihin, matindi talaga. Kung titingnan po ninyo at i-search nyo sa internet, yung pinaka-persecuted na grupo ng mga tao, walang iba kundi yung mga mananampalataya. Sila po yung pinaka-nakakaranas ng persecution. Kaya po, ang sabi ni Pedro rito, nagbibigay na siya ng babala sa bawat mga mananampalataya na hindi natin dapat pagtakhan kung meron tayong mga suffering, kung ba meron tayong mga pagsubok. Kaya ang una po natin puntos ay makikita po natin dito sa 1 Peter 4:12. Sabi po diyan mga kapatid, huwag magtaka sa pagdurusang dumarating. Dahil yung pagdurusang dumarating sa atin ay dahil kay Kristo. Huwag magtaka sa pagdurusang dumarating dahil kay Kristo. Kaya nga sabi po diyan, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though once some strange thing happened unto you. Mga minamahal, sabi niya, huwag kayong magtaka. Hindi na natin dapat pagtatakahan to. Hindi na natin dapat na ikinabibigla kung bakit meron tayong problema. Kasi sinabi na po sa Bible Beloved, think it not strange, sabi diyan, concerning doon po sa mga mabibigat na pagsubok. Tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring, hindi pala pangkaraniwan yan, talagang nawaring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay.
Sabi nga po rito, do not be surprised by trials. Just as gold is purified in fire, believers are refined through trials. Suffering should not be viewed as abandonment by God, but as a means to test and strengthen faith. Alam niyo mga kapatid, yung gold bar, hindi naman ganun kaagad yan eh. Yan ay mga nakukuha muna, yung mga nagmamining. Hindi naman po agad ginto yan. Nakasama pa yan sa bato, nakasama yan sa putik. So dadaan po yan sa matinding init para lumitaw yung pagkaginto niya. Ganun pala ang kalalagayan natin mga mananampalataya. Kaya pala pinapadaan tayo sa trials. Kaya nga sabi po doon sa 1 Peter 1:7, di ba? That the trial of your faith, kaya how God uses our faith. Ito na. That the trial of your faith being much more precious than of gold. Kung yung ginto na yan ay pinapadaan, mas mahalaga pa tayo kaysa sa ginto. Might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Para tayong mga ginto, para tayong ginto na dinadalisay sa pamamagitan ng apoy. So, wag na po natin pagtakahan. Ibig sabihin, yung trials may purpose. May layunin po yan sa buhay natin. Kaya wag na po tayo magtaka kung bakit nakakaranas tayo ng pagsubok. Yan po yung ginagamit ng Diyos para tayo ay maging malakas. Ibig sabihin, para ma-develop ka, masanay ka, at maging matatag ka. Ang sabi pa rito, mga kapatid, sa John 15:20, makikita natin dito, remember that the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecuted you. So, ibig sabihin ko, ang Panginoon dinanas niya ito eh. Hindi tayo dakila kaysa sa ating Panginoon. Tayo yung mga alipin lang. So, ibig sabihin, kung dinanas ng ating Panginoon, yung persecution, kaya nga sabi niya na doon sa unang talata natin sa John 16, di ba? Dinaig niya ang sanglibutan. So, ang kanya lamang kung sinasabi sa atin ng kanyang hamon ay dapat lakasan natin ang ating loob. Cheer up. Alalahanin ninyo ang salita na sa inyo ay aking sinabi. Sabi diyan, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. So, malinaw po yan, mga kapatid. So, sabihin, number 1, huwag na po natin pagtakahan kung bakit meron tayong mga pagsubok. Yan po ay binabanggit na po sa lalaksin natin. Pangalawa, ano sabi ng 1 Peter sa talatang 13 at 14? Ganito po sinasabi, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Alam niyo po itong 1 Peter, makikita din natin dito na laging binabanggit yung pagbabalik ng Panginoon, di ba? Sa verse 14, if ye reproach for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, He is evilly spoken of, but on your part, He is glorified. Mga kapatid, pangalawang puntos po natin, magalak. Anong dapat nating gawin sa harapan o paano natin naharapin ang pagsubok? Ang hirap yata nito, ano? Sabi niya, magalak sapagkat nakikibahagi tayo sa mga pagdurusa ni Kristo. Hindi ibig sabihin, pagka ba may nasa mabigat ang problema, magagalak ako. Mga kapatid, hindi po. Ang ibig lamang sabihin niya, makikita po natin dapat talaga yung purpose ng pagsubok. Sapagkat yung suffering ni Jesus Christ ay matinding, kaysa sa suffering na nararanasan po natin. Kaya nga sabi niya, magalak sapagkat nakikibahagi tayo sa mga pagdurusa ni Kristo. Rejoice in sharing Christ's suffering.
Believers are encouraged to find joy in their struggles because they are fellowshipping in the sufferings of Christ, which serves as a preparation for the glory to be revealed upon His return. Pasinin pa po ninyo sinabi doon dito sa 1 Pedro pa rin. 1 Pedro 1:6. Sabi po diyan sa 1 Peter 1:6, wherein ye greatly rejoice. Now for a season. And wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in happiness through manifold temptation. Ang ganda po sinabi niya na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Sa English ay manifold temptation, sari-sari o iba't ibang mga pagsubok. Hirap rejoice. Diyan rin po sa 1 Peter, binanggit din po yan, di mo ba sa 1 Peter 4 verse 14? So yun na po nga yung talata natin, If ye reproach, sabi niya. For the name of Christ, happy are ye. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Tingnan po ninyo yung mga talatang binabanggit sa James 1:2. Ano po sabi doon sa James 1:2? My brethren, count it all joy. Imagine nyo. Count it all joy when you fall into diverse temptation. Imagine ninyo yun. Ariin ninyong buong kagalakan kung kayo ay mga hulog sa sari-saring tukso. Sa ibang salin, yung sinasabing fall into diverse ay pagka kayo humaharap sa mga pagsubok. Ituring mo itong katuwaan. Di ba? May mga nagte-testimony sa atin. Nung una ay, siyempre, hindi natin maunawaan yung mga pangyayari. Pero after that, nakikita ninyo yung purpose ng bagay na yun. At nandoon yung joy, nandoon yung kagalakan. Sapagkat napapatunayan, sabi pa ng Romans 8:18, ganito po yung sinabi ng Romans 8:18, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Yan, gaganda talata, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, kung dumaranas naman tayo ng napakaraming mabibigat na pagsubok, yung mga pagtitiis na yan na naranasan natin, hindi po yan maikukumpara o maitutumbas sa kaluwalhatiang nahayag sa atin. Pangatlo, yan, medyo tinatila na yata. Hindi mo tayo titigil dito, mahaba-haba Huwag magdusa dahil sa sariling kasalanan, kundi magbata ng gaya ng Kristiyano. May mga Kristiyano na nagdurusa, dulot po ng sarili nilang pagkakamali, dulot po ng sarili nilang mga ginagawa. Diba? Pagka nga talaga lumayo ka sa Diyos, gumagawa ka hindi tama, magdurusa ka talaga riyan. Kaya yung ating mga jail ministry, yung mga lalo na sa kababaihan, meron po silang mga nakakausap doon, mga Kristiyano na, pero imagine, Kristiyano, nandoon sila. Almost sa mga kababaihan ay mga Kristiyano na raw po doon. Dahil may mga nag-testimony. So yung pagturusan nila, dulot ng sarili nilang kagagawan. Pero dapat daw magbata ka na gaya ng Kristiyano. Ay, ano po sabi ng mga talata dyan sa 1 Peter 4? Babasahin po natin 4:15 and 16. But let none of you suffer as a murderer, as a thief,
or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Sabi na 16, yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. Pero kung ikaw ay nagbabata na gaya ng Kristiyano, hindi ka dapat mahiya. Kung ikaw ay dumaranas ng paghihirap, sa kabila ng ginagawa mo yung mabuti, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, let him not be ashamed. Sabi yan, but let him glory God on this behalf. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatian ng Diyos sa pangalan ito. Kung tayo man po ay nahihirapan ngayon, nagdurusa ngayon, kahit sa paggawa po natin ng maayos, ay na-experience po natin yan. Ang sabi nga dyan ay huwag po tayo mahiya. Ang nakakahiya ho yung nagdurusa nang dahil sa ginagawa nilang mali. Yan po yung sinasabi ng verse 15. Avoid suffering for wrongdoing. The Bible emphasizes that the suffering should only be for one's faith. Believers should live lives that do not bring shame or justify external criticism. Mukhang matatapos na tayo, umulang pa rin. Siguro pagkayari ito, magkape na lang tayo. Last point na po Last point na po tayo. Kita mo ba? Okay lang? Yung diretso natin, yung ililipat natin yung paksa natin doon sa James 1:2. Mas mahaba yun. Kasi yun diverse temptation yun. Marami-raming iba't ibang temptation yun. Sige. 4. Pangapat, panguli. Ipagkatiwala ang buhay sa tapat na lumikha. At magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ang buhay sa tapat na lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Doon sa last verse ng chapter 4, verse 19. Wherefore, let them that suffer according to the will of God. Yan tayo dapat nagsasuffer dahil sa paggawa natin ng will ng Panginoon. Hindi yun dahil sa gumagawa tayo ng hindi tama. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kung titingnan natin yung mga unang Kristiyano na nanindigan po sila, pero may mga hindi rin nakaligtas, napatay sila. Alam niyo ba, yung panahon ng isang emperor, pinagbintangan pa yung mga Kristiyano noon na sila yung sumunog na Roma eh. Alam niyo ba kung gaano karami yung mga pinagpapatay na Kristiyano doon? Sila yung sinisi, sila yung samantala yung emperor yata yung may sala doon. Si Nero yata yun, si Nero. Pero sabi po diyan sa last point, wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their soul to Him in well-doing as unto the faithful Creator. Ang ganda po, ano? Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na umalang. Ibig sabihin, ipagkatiwala natin sa Diyos yung buong buhay natin. And trust your life to the Creator. Binanggit pa dyan, tapat na lumalang. The final exhortation is to trust in the faithful Creator. By entrusting their soul to God, believers can continue doing good even in the midst of adversity. Anchored by the hope of Christ's second coming. Mga kapatid, bago tayo magtapos, bagamat umuulan pa, sabi nga nung kanta, naalala ko yung kanta na lagi namin kinakanta, Hold on my child. Hold on my child.
Joy comes in the morning, the darkest heart. Hindi pa. Weeping on the last. Yung palang dinaranas natin mga pagluha, for a night lang yan. Manghawakan lang po tayo mga kapatid. Sapagkat after the rain, ano raw sabi nyo? There's a rainbow. After a rain, nariyan po yung sunshine. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga pagsubok natin na yan, hindi na po dapat natin ikinakalungkot. Hindi na po natin dapat nagtatanong pa tayo sa Panginoon. Binigyan niya na po tayo ng unang pasabi, di ba? In this world, ye have tribulation. Count it all joy when you fall into diverse temptation. Think not strange concerning fiery trials. Talagang meron, kakambal. Gusto niyo po ba hindi makadanas ng problema? Sino gusto na hindi na makadanas ng problema? Ay, gusto niyo pa rin makadanas. Kasi pag ayaw niyo lang makadanas ng problema, ang alam kong wala ng problema, yung mga nasa piling na ng Panginoon. Pero yung mga hindi mananampalataya na nasa impyerno, yun po yung mabibigat ng problema. So mga kapatid, ang problema, ang pagsubok, parang ano na ng buhay natin yan. Kaya nga sabi ng Bible, we are pilgrims. We are pilgrims in this world. Ibig sabihin, kung tayo naglalakbay, nariyan yung daan na nadadaanan natin mapako, nariyan ang daan na puno-puno ng mga sagaba, no? We are just passing through in this world. Kasi nga, yung totoo nating buhay, kung gusto natin wala ng problema, ay yung langit na bayan. Kaya nga yung hinihintay natin yung glory na sinasabi ng Biblia, di ba? We cannot compare this suffering na dinadanas natin sa kalwalatian naghihintay sa atin. Wow, yun ang pinakamasarap. Kaya nga sinabi niya magalak eh. Kasi hindi naman panghabang buhay yung mga problema natin eh. For ano lang yan? For a moment. Iko-compare mo naman dun sa pangwalang hanggan. Siguro sabi ng mga mananampalataya, di ba sabi ng Panginoon, siya'y naparito para, ano raw? Di ba sabi ng John 10:10, yung magnanakaw hindi naparito para, ang magnanakaw ay naparito para anong gawin niya? Pumuksa, magnakaw, pumatay. Pero sabi ng Panginoon, siya'y pumarito upang mabigay ng buhay at kasaganahan nito. Eh bakit may pagsubok? Eh, hindi naman sinabi ron na upang wala ng pagsubok, hindi. Kasaganahan. Nararanasan naman ng mga Kristyano rin yung kasaganahan. Kung magiging faithful lang tayo sa Panginoon. Pagkayari ng ng pagsubok, di ba, napakaganda, napakasarap. Ika napaglampasan natin yan. Kaya nga purpose niyan, i-develop yung isang mananampalataya, yung kanyang faith, sanayin siya, at maging matatag siya. Kaya po dumadaan yun. Parang nagiging ka, pagka dinadaanan natin niya, parang nagiging dalisay, nare-refine ka. Kaya nga iginaya tayo sa ginto na pinapadaan sa atin. Ganun din, kaya nga ginamit doon fiery trials. Pinapadaan tayo sa mga maapoy na pagsubok. Kung may pagsubok, may pag-asa. Ayaw na namin. Kung may pag-asa ka, may pag-asa. Kaya kung tayo, ulit. Medyo tumitila na. Ayan, maaari na tayong bumiyahan.
Hindi pa. May prayer time pa tayo. Nilaan ko na lang yung pagtila sa prayer time. Pwede mo nalangin. Dati na namin Diyos. Salamat po ngayong gabi. Salamat sa iyong mga anak na nagbigay ng oras. Bagamat hindi po maganda yung panahon. Salamat dakilang Diyos sa iyong mga salita. Salamat sa mga paalala mo sa amin. Salamat sa mensahe. Sapagkat ngayon ay nakita namin na hindi na namin dapat pinapagtakahan kung bakit kami ay dumadanas ng pagsubok sa buhay. Sapagkat pinauna mo na sa amin na dapat naming lakasan ang aming loob, lakasan ang aming pagtitiwala sa iyo. Sapagkat sa buhay na ito, kami ay malalakbay lamang. Maraming salamat po at samahan mo po kami sa aming prayer time. Kayo po magpala sa bawat panalangin po namin. Ito po ang dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay kumuha ng ating kasama. Para po sa ating prayer time. Wala yan kayo nag-wedding anniversary din. Dati lang ay hindi Kuya Posted.
Okay, sige po. Dito na po tayo. Tayo po closing prayer na po. Bago po tayo magsimula, ulitin po natin yung salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo'y higit kaysa ginto. Dakilang Diyos, pagpala namin Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa sa gabi nito. Salamat sa anak mo na iyong ginamit. Salamat po sa mensahe na binigay niyo po sa amin. Lord, paano namin naharapin ang pagsubok sa buhay po namin. Lord, salamat Panginoon sa mga tinuro mo sa amin na ito'y hindi na pagtataka. Lord, na dapat kaming magalak at Panginoon na bahagi ka namin sa mga suffering mo, Panginoon. May kagalak namin ang bagay na ito, Panginoon, sapagkat sa dulo po nito ay may pagpapala at may purpose, Panginoon, ng bawat bagay na ito, Panginoon. Lord, nagiging pagpapala sa mga tao, Panginoon, na nakakakita sa amin ang iyong pagkilos, Panginoon. Salamat po sa katugunan ng bawat prayers po namin. Salamat sa himala mo na ginagawa, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Salamat kay Joshua na pinagaling mo. Salamat sa mga tao ginamit mo, Panginoon, sa prayers, sa financial, Panginoon, sa mga kamay na bukas, Panginoon, sa pagtulong. Lord, salamat po. Patuloy kang kumikilos at patuloy mong pagpalain, Panginoon, ng iyong mga anak at iyong Diyos. Panginoon, marunong Panginoon, may mabuting kalooban na kinilos. Panginoon, aming dalangin ang bawat sakit sa amin ay ingatan mo pong patuloy at ang mga prayers po ng bawat isa ay patuloy mong bigyan ito ng katugunan ng inyong Diyos. So mga kapatid ko namin na may makaramdaman, Lord, ay patuloy mong pagalingin, Panginoon, sa natataytayin, pagalingin mo po. Lord, Pastor Lino, ang kanyang
Padalangin din namin ang nalapit na Panginoon, first opening anniversary, Panginoon, ng church. Mga maging matagumpay po ito. Materialize po ang lahat. Lord, ang mga lahat ng mga nag-pledge ay maibigay, ang aming mga pinangako. Panginoon, maging matagumpay po ang gawain ito. At ang iyong anak na gagamitin, pagkalaan mo rin po. Nagalang din namin ang Talent Fest, pagkalaan mo rin po. Lord, sa aming pansamantalang pag-iwaiwalay, ingatan niyo po kami. Salamat sa Panginoon sa pagtila ng ulan. Lord, dalangin namin na yatin niyo po kami ng safe at pansamantalang pigilan niyo po ang ulan po. Kami makarating ng maayos sa aming mga bahay. Yatin po kami ligtas, ingatan niyo po kami. At balik niyo po kami ng may lakas sa susunod ng mga gawain. Lapit namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kape muna kayo. Kape daw, tsaka may pinang kayo. Hindi tayo makakakain yan. Kape lang.